Gusto ko lang po sabihin sa inyo pala, on August 1, ay 100 years na po ang Quezon Medical Center. Grabe. 100 taon. I remember po dati na nagjo-duty ako sa QMC. Kahoy lang siya. And then, grabe, sobrang difficult talaga. Ang hirap magtrabaho sa ospital ng gobyerno na wala kang maibigay na gamot. Tapos naalala ko noon pag merong nag-a-arrest na patient, nasa pedia ward po ako. And then, kasing isa lang yata during that time ang ECG, walang epinephrine. Grabe. Kaya sabi ko sa kanila yung mga workers ngayon o yung mga bata ngayon, new generation, ang swerte nila kasi somehow may kulang pero hindi katulad during that time. My gosh. Ang hirap talaga. Kaya as much as possible po, sinisikap natin talaga na ma-complete natin. It's very challenging, no? So, gumagawa tayo ng mga iba't ibang strategies sana, but I'm proud na hindi na ganun kalaki ang utang natin sa Quezon Medical Center. Tapos, syempre, pinapabilisan din natin yung mga bagay na iba hindi ko kontrolado, pero lagi ako nakikiusap sana, bilisan, no? So, regularly na nga po ako iikot doon, katulad nung, like last week, I was there, naming observations na pwedeng gawin. And then, yun, at least, nakikita ko ako mismo, nakakausap ko yung pasyente, family, napapaliwanag. Minsan kasi kaya nagagalit, I think, yung message, yung explanation, di masyadong naunawaan, di nagkaintindihan, no? Like, may nakausap ako na nagagalit kasi pangit na yung sitwasyon ng pasyente, like GCS2, yung chance of survival talaga halos wala, and then bakit nandun sa ward, bakit hindi siya na-transfer, yung limitations natin na hanggang 10 lang ang kaya ng ICU, and that's what we are trying to improve, no? So, but naka-phase development po tayo sa QMC kasi kung mag-full blast development po tayo, ma-affect po yung operation. So, ayaw naman natin na grabe yung epekto po sa operation na hindi tayo makatanggap ng maraming pasyente considering ang QMC lang po ang referral hospital. So, minsan may nagpo-post pa rin, nagagalit sa ating mga manggagawa. Kaya ganun yung paulit-ulit ko po sinasabi. Meron pang nagtutroll sa atin na sinasabi mga manggagawa ng QMC, tapos nagbabadmouth about us, yung mga ganyan, sinasabi kong ano-ano. So, I wish na nababasa nyo laman ng puso ko and paano ko nag-iisip talaga para maisaayos yan. Talagang yung burden talaga, I'm carrying it, no? So, maraming sleepless nights, na heartbroken din ako, na hindi magawa agad yung dapat gawin, hindi mabili agad yung kailangan, hindi makapagdagdag ng manggagawa kasi ganun. Ang daming limitations. So, yun yung mga, hindi ito scapegoat, no? Pero, I hope nararamdaman ng iba na may mga changes. I'm proud of sa team, no? Like, sina Doc Jeff. Alam ko, nadadamay siya, binabash din siya nung iba. Pero, carry lang, no? Basta kami, diretso lang kami. With all our might, no? Gagawin namin talaga para maayos po namin yan. So, sa mga hindi masyadong naiintindihan, sinasabi ko palagi, instead na nagpo-post, pumunta po sa akin directly para mabilis din po na natutugunan, no? So, kasi kung mag-post, kung hindi namin ma-monitor, makita, so, it will take time, no? So, mas maganda pong dinidirekta na sa amin. May help desk po kami sa lahat ng hospital, magtanong po kayo doon. Hindi po nila kayo pababayaan yun. I can assure you na yun ang instruction ko sa kanila. Kaya sila nandun to guide you, to navigate you, to help you. Other hospitals,
still trying to improve. Ang dami, mga construction, and nagpapasalamat po tayo sa mga tumutulong sa atin like Senator Chis Escudero, Senator JV Ejercito, Senator Amy Marcos. Sila po yung nagbigay sa atin ng assistance through an endorsement to DPWH, no? Maraming salamat sa kanilang lahat.